Mainit na naman ang usapan sa NBA World at sentro na naman ito ang Los Angeles Lakers. Sa loob lang ng ilang araw, 3 malalaking pangalan ang nagsalita tungkol sa kalagayan ng team. Mula sa matinding pang-aasar ni Charles Barkley, sa kritisismo ni Shaquille O'Neal kay DeAndre Ayton, hanggang sa kumpiyansang ipinakita ni JJ Redick. Iisang tanong ngayon ang umiikot, ano ba talaga ang tunay na estado ng Lakers? Contender ba sila o pilit lang binubuhay ng hype? Unang dumanat si Barkley, nakilala na hindi talaga pabor sa Lakers. Sa isang statement na may halong sarcasm, sinabi niya na gusto niyang mag-sorry sa Lakers fans dahil mukhang serious contenders daw ang team at ginagawa raw nilang magmukhang G-League team ang Golden State Warriors na may 4 na championship. Pero agad niya rin itong binaliktad. Nilinaw niya na sawa na raw siyang marinig na contender ang Lakers. Direkta niyang sinabi na hindi raw ito good team at parang obligado lang daw silang pag-usapan araw-araw. Ibig sabihin, para kay Barkley, hindi pa rin sapat ang pinapakita ng Lakers para paniwalaan na legit silang threat. At dito papasok ang mas mabigat na kritisismo mula kay Shaq. Tinira niya si Ayton, ikinumpara kay Clint Capela, hindi pwedeng nasa team ka ni na LeBron James at Luka Doncic tapos iisipin mong makukuha mo ang bola kung hindi ka gagawa ng dirty work. Rebounding, hustle, defense, energy. Ito ang sinasabi niyang kulang kay Ayton. Mas matindi pa ang sinabi niya, saan na raw ganito kadali ang career niya noon. Para kay Shaq, malinaw ang mensahe. Hindi talent ang problema ng Lakers, consistency, effort, identity, yan ang kulang. Samantala, sa gitna ng lahat ng batikos, nananatiling kalmado si JJ Redick. Sinabi niya na confident siyang maaabot ng team ang level na gusto nila. Aminado siyang mas tumagal kaysa sa inaasahan ang proseso, pero naniniwala siyang darating din sila doon. At ito ang interesting na bahagi. Magkaiba ang pananaw ng outsiders at ng loob mismo ng team. Sa labas, puro duda. Sa loob, puro paniniwala. At dito nasusukat ang isang tunay na contender. Hindi sa pangalan, hindi sa star power, kundi sa kung kaya nilang patunayan gabi-gabi na kaya nilang magsakripisyo, mag-adjust at maglaro bilang isang buo. Sa ngayon, parang hinahanap pa rin ng Lakers ang identity na yon. Kaya ang tanong ngayon sa fans, sino ang paniniwalaan ninyo? Ang mga analyst na nagsasabing hindi pa contender ang Lakers o ang kumpiyansa ng team na malapit na nilang maabot ang tunay nilang level? Sa tingin ninyo, kulang lang ba ito sa chemistry at time o may mas malalim talagang problema ang lineup? Comment down below ang inyong analysis. At kung gusto ninyo ng ganitong klaseng usapan, walang hype, walang bias, pure basketball lang. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell ng Bench Reaction PH. I get sick of people talking about their contenders. Listen. But then your issue is with the people who are covering them and talking about They're them, I've been saying for months, right? the Lakers are not a good team. And I just think it's funny how the media has turned on Luka. Everything Luka's fault now. I find that hilarious. The Lakers, they're just not a good team. They're not athletic. You know, Kenny talks about this all the time. If you play hard, you can get things done. He's not Clint Capella because Clint Capella plays hard every game. Clint Capella is a role player. DeAndre Ayton is a role player. He's not going to be on the same team with